Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ako po ay nagagalak na makita po kayo muli sa umaga pong ito na kasama sa pag-celebrate ng pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Kasi alam naman po natin, ang araw po ng linggo ay araw po ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo dyan sa tabi mo, ako ay nagagalak na makita ka ngayon. Yung may ngiti, di ba? Nagagalak ba mayroong parang ang mukha ay sobrang lungkot? Ayan. Yung may ngiti sa inyong mga labi at sa inyong mga mata. Kaya ngayon, muli ako po si Kuya Rex at ang aking pong pagharap sa inyo, ang aking pong pagtayo sa inyong pong harapan ay buong puso po akong nagpapakumbaba sapagkat ang lahat po ng ito ay hindi naman po sa ating pong sariling karunungan, sa sarili po nating lakas, kundi ang lahat po ng ito ay dahil po sa ating pong Panginoon. Kaya sa umaga po ito, at alam naman po natin sa mga nagdaan po nating napag-aralan ay blessed ang patungkol po sa pinag-aaralan po natin. At ngayon, hindi naman po ako magtuturo sa inyo patungkol sa pagpapala dahil ako po ay mayaman sa material na bagay. Pero naniniwala po ako, hindi man po ako mayaman sa material na bagay, pero mayaman po ako sa habag, sa awa, at sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, ang pamagat po ng aking pong ibabahagi sa inyo na salita po ng Diyos ay sabay-sabay po natin basahin. A blessed person. Ayan po ay mula sa Psalm chapter 1, at meron lamang po tayong tatlong verses po sa umaga pong ito. Mga awit, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Kaya kung meron po kayong dalang Biblia sa umaga pong ito, ay buksan niyo po sa mga awit at sabay-sabay po natin basahin. So basahin muna natin sa ating pong mga Biblia para hindi naman po masayang yung pagbitbit po ninyo. Kahit na alam natin babasahin din natin ito sa script po natin. Nandiyan na po kayo. Sa mga wala, or share muna kayo dyan sa mga katabi ninyong merong Biblia. At sa hindi pa naman nakakahanap ng mga awit, pakitulungan na lang po sila. At kung may mga Bible naman po kayo sa cellphones po ninyo, ayan, buksan po ninyo sa mga awit sa Tagalog. Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ang aking Biblia nandito ay Tagalog din po ito. Nandiyan na po kayo? Handa na po kayo magbasa? Sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, basa. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga pangungutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan niya. Pinulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Patulad niya yung punong kahoy sa tabi sa isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen. At ito pong ating pong passage ngayon, marahil ang ilan po sa inyo ay hindi na po ito bago. Marahil ay nadaanan nyo na sa inyong pong pag-Bible reading. Pero ako po ay naniniwala na ang salita po ng Diyos ay laging sariwa. Bagamat lagi na natin nababasa at lagi na po natin napapakinggan. Sabi nga doon sa Hebrews 4 verse 12 na ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay tumatago sa ating mga ibuturan. At sa bawat naniniwala po ako na sa bawat pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay may panibago po itong sinasabi sa ating mga sarili. May bago po itong revelasyon sa ating pong pagbabasa. Kaya naniniwala ko na bagamat ang ilan sa inyo ay alam na ang passage po na ito, pero sa tulong po ng Banal na Espiritu sa umaga pong ito ay ating po itong muling alalahanin, muli pong pagbulay-bulayan. At nasa gayon, tulad ng ating pong pinag-uusapang pinagpala ay makita rin po natin sa kung paano po tayo na mga nakikinig, na tayo po ay nakaupo po dyan sa harap, ay makita rin po natin sa kung paano po ba ang taong, o paano po ba tayo pagpalain. At sa mga nagdaan po natin pag-aaral, kung maalala po ninyo, ang patungkol naman po sa pagpapala na pinag-uusapan po natin dito ay
hindi po pagpapala material na bagay, kundi pagpapala pong spiritual po na bagay. Kundi nung mga nakaraan, ay doon po tayo nag-aral sa Matthew 5, ng mga pinag-uusapang pinagpalang mga tao. At ngayon, ay muli, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Dito po sa screen po natin, 3 verses lang naman po ito. Para ho sa ngayon, ang mga walang dalang Biblia ay alam din po kung ano po ang pinag-uusapan po natin. Sige po, 1, 2, 3, basa. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. But those delight in the law of the Lord, who meditates on His law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yields fruits in season. And those trees does not wither, whatever they do prosper. Sa Tagalog po, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga pamumutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Gulay-gulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3 po. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Sige po, bago po natin ito, isa-isahin tayo po muna yung mukha at manalangin. Panginoon, tunay na ito po ay araw po ninyo at kami po ay buong puso na nagpapakumbaba sa harapan po ninyo dahil Ikaw ang Diyos na mabuti, Ikaw ang Diyos na tapat, Ikaw ang Diyos na dakila sa buhay po ng bawat isa. At sa umagang ito ay dinako niyo po kami sa lugar po na ito at binigyan ng kalayaan na umawit at magpuri, magbigay ng pagpapasalamat sa inyong Panginoon. At sa mga oras po na ito, kami po ay mag-aaral ng inyong pong mga salita. Ang aming pong dalangin po Diyos, ay bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, sapat na pangunawa, sapagkat inaamin po namin na kulang po kami sa karunungan po Diyos, at kung wala ang pagsama po ninyo ay hindi po namin ito kaya, aming Ama. Kaya ibaba niyo po ang banal mong Espiritu at ano po ang gawa ng kaaway sa lugar po na ito, ay pinapalayas po namin sa pangalan ni Jesus, at Ikaw ang Diyos ang maitaas at maihayag sa araw po na ito, Panginoon. Salamat po, ito po ang aming pagsusumamang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, isang pinagpalang umaga sa bawat isa. At ngayon ay lahat ng nandirito na hindi po sinundo, hindi po napilitan, ngayon pa lamang ako po ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoong Jesus na pagpalain niya po kayo. Amen? Amen. Kaya titignan po natin patuloy ito pong aklat po ng Psalm. So, kung alam naman po ninyo na ang aklat po ng Psalms or mga awit ay isa sa kilala nating aklat na ang nagsulat po ay si David. And may mga iba pa namang taong nagsulat po sa ibang part po nitong mga awit. Pero mas alam po natin at mas marami po ang nagsulat ay si David, si Haring David. Opo, siya po yung tao na kumalaban po sa higanting tao. Siya po yan. Siya po ang nagsulat po nitong Psalm. So para mas ma-appreciate po natin ito pong Book of Psalms, ay titingnan po natin kung ano po ang kahulugan po nito. Unang-una, titingnan po natin sa Latin word ng Psalm, na nangangahulugan pong Salmos, na ibig sabihin, a song sung to the accompaniment of string instrument. So, sabi diyan, isang awit na kinakanta sa pamamagitan or sa pamamaraan na mayroong string instrument. At alam naman po ninyo, ako po ay naniniwala na alam niyo na si David ay isang magaling na manunugtog. At kung titingnan po ninyo sa 1 Samuel, ay siya nga po ang pinapatawag na tao doon sa mga taong sinasapian po ng masamang espiritu. Pag tumutugtog po siya ng kanya pong instrument, ay lumalayas po ang masamang espiritu na nakasapi doon sa taong tinutugtugan niya. And kung titingnan naman po natin sa Greek na salita, ito pong Psalm,
ay sabi diyan, Miss Moore, na ang ibig sabihin ay, pakibasa po ninyo, melody of praises. Kaya naman sa mga awit po natin kanina, nakita naman po natin na sana yung mga hinawit po natin kanina ay hindi nyo lamang po iyon binabanggit sa inyong pong mga labi, kundi ang mga salita, mga nakikita nyo po sa screen po natin tuwing tayo po yung maawit, ay inaawit nyo po yun ng buong puso. Hindi po sa pamamagitan lamang ng ating pong mga bibig. At kung titignan naman po natin sa Hebrew word ng psalm, ito po ay nagsasabing pihila, na ang ibig sabihin, sacred poem or song, or isa rin, same lang din ang kahulugan, hymn of praises. Na kung saan, kung titignan po niyo itong book po ng Psalms, ang spiritual po na kahulugan niyan, ito po yun. Basahin po natin. The truth of God spoken in poetry or music, a hymn of praise or joy, spiritual aspiration of the soul. Kaya naman kung mapapansin po ninyo, ito pong aklat po ng mga awit, ang mga taong nagsulat po dyan ay sa pamamaraan sa kung paano po nila ipinahayag ang kanilang pong totoong sarili sa harapan po ni Yahweh, sa ating pong Diyos. Malungkot man sila, masaya man sila, nangangailangan man sila, humihingi man sila ng tulong, nakatala po dito sa Psalms po natin. And kung dadagdagan pa natin ang background po nitong Psalms, ito po ang siyang nagbibigay ng, sabi nga po dito, most complete and comprehensive revelation of the character of God. So sa lahat po ng Biblia, if we want to know who God is, that He has done, and how we should respond to Him, the book of Psalms is the one of the best na book po sa Biblia. Sabi diyan, ito pong aklat po ng mga awit na meron pong 150 na chapter, ay isa sa book po natin sa Bible na nagpapahayag kung sino po ang Diyos, ano po ang ginawa ng Diyos, and of course, sa kung paano po tayo mag-respond sa Diyos na kilala po natin. Kaya kung dadagdagan pa po natin, at sabi ko po sa ito pong aklat po ng Psalms ay meron po siyang 150 na chapter, diba? Maraming chapter. Ito po ay nakabahagi po sa apat. Kung mapapansin niyo po diyan sa pong mga Biblia, diyan sa introduction po, sa unang aklat na pagkahati, yung chapter 1 hanggang chapter 41. Pangalawang pagkahati ay chapter 42 hanggang chapter 72. At mga awit, chapter 73 hanggang 89 yung pangatlong bahagi. At ang pang-apat na bahagi, yung chapter 90 hanggang 106, and sa panglimang bahagi po nito, ay yung 107 hanggang 150. At alam niyo po ba na ang mga Jewish people, meron po silang paniniwala na kung bakit itong 5 numbers, kasi kung mag-aaral po kayo ng Hebrew in Greek, ay meron po yung salita po nila ay may mga equivalent po yan na numbers. At yung mga numbers na yun ay meron pong kahulugan. At ito pong 5 numbers na napagkahati po dito sa Psalms, sila po ay naniniwala ay para rin po ito sa Book of Moses na tinatawag po nating Torah. Naalala niyo po yung 5 books of Moses, na which is ang ibig sabihin po or ang nilalaman to summarize sa law or sa book ni Moses, yung 5 mula sa Genesis hanggang sa Numbers, ay instructions ni Lord. Which is kung titingnan din po ninyo, kung babasahin din po ninyo ang aklat po nitong Psalms, naglalaman din po ito ng instructions patungkol po sa kung paano ka kumilos, gumawa ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Yun po ang kanila pong paniniwala kung bakit mayroong 5 pagkahati, dahil naniniwala sa same ito sa book, 5 books ni Moses. At tulad ng sinasabi ko dito, lahat nitong nilalaman ito pong Psalms ay makikita natin ang mga kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, kung ano ang dapat natin ginagawa sa harap ni Lord. Maging si Martin Luther ay nagsasabing
ang kanya pong declaration sa kanya pong sarili, habang binabasa niya po ito pong mga awit, ito daw po ay isang, anong tawag dyan? Dyan sa naka-highlight po na green, basahin po ninyo. The summary of the Old Testament. Yan po ang kanyang pagkasabi. Kasi nga po, ito daw na, itong aklat po na ito ay nagpapakita sa kung papaano or ano or sino po ang Diyos po natin. Which is, meron siyang mga nilagay na ilang mga character dyan ni Jesus or ni Lord. Sabi dyan, as a king, as a creator, as a redeemer, as a helper, as a provider, as a good shepherd. And lahat ng attributes po ni Lord ay makikita po sa aklat po na ito. Kaya, isa pa sa purpose kung bakit po naisulat ang aklat po ng Psalms ni David at ang mga ilang pong mga nagsulat po nito, walang iba kundi makita po natin or ito pong tinatawag pong manual para po sa atin to meditate nitong mga instruction po ni Lord sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng taong nananampalataya sa Kanya. Kaya nga ho, isa rin po sa makikita po natin sa aklat po ng Psalms, sa kung paano pong ang isang tao na nag-meditate ng araw at gabi sa aklat po ay may kasunod po na pangako. Walang iba kundi pinagpalang buhay o isang masayang buhay. And sabi ko dito, a life of abundant wholeness and happiness, which is yan po ang kahulugan ng blessed na ating pong pinag-aaralan. At ngayon, kung naaalala din po ninyo, ang isa sa mga linggo na nagturo po sa atin na ibang pastor ay patungkol po sa pagpapala ay may dalawang kahulugan sa Biblia po natin. Ang isa, yung tinatawag po nating barak, blessings, na nangangahulugan ng material na pagpapala. Kung maalala niyo po, ang isang word ay yung ashar, na kahulugan ay pagpapalang spiritual. Ngayon, ang tanong, paano ka ba pagpapalain spiritual ni Lord? Ito ang ipakita mo sa harapan ni Lord. Kasi ang kahulugan nito, to be straight or to be right sa harapan ni Lord. To be righteous sa harapan po ng ating Diyos. Kung yun yung magpapakita mo, mararanasan mong happiness and blessedness. Sapagkat sabi nga dito sa baba, ito pong nakasulat po dito, the contentment of life, yan po ang mararanasan mo ng ikaw man babae o lalaki. Kung ikaw ay nagpapakita ng magandang buhay sa ating pong Diyos. Kaya kung titingnan mo natin ang ating pong verse 1, pagpasok po ng verse 1, sabi po diyan, blessed is the one who does not walk in this step of the wicked. So sa Tagalog, pinagpala ang taong hindi nakikisama o hindi gumagaya sa lakad ng mga masasama. At naniniwala naman ako, hindi na ako magtatagal dito kasi alam niyo naman sa kung ano ang tinutukoy nating masama. Siyempre, yung mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa ibang tao, una-una sa ating sarili, sa ibang tao, of course, mas lalo sa Lord. Diba? Alam niyo naman ang tama at mali. Amen? Naniniwala naman ako na alam niyo po iyan. At ngayon, bago ko po ipagpatuloy itong ating pong point, kung kayo man ay mag-notes dyan sa inyo pong mga cellphones, sa mga notebook po ninyo, may isang tanong lamang po ako. Sino po ang may cellphones po dito? Pakitaas po ng kamay, mga cellphones na hawak na dala. Ayan. At mga cellphone po ninyo ay maaari po ba pakilagay po sa harapan po natin? Pero hindi ko naman kayo pipilitin. Ang gusto lang. Ayan. Ayan. Okay lang naman kung hindi nyo ilalagay. Okay, so thank you po sa mga naglagay po ng cellphones na nandiyan. Para naman, syempre, yung iba, hindi sila ma-disturb kasi nadidistract kasi nagsiselfone yung iba, naglalaro yung iba, nag-Facebook yung iba, nag-chat yung iba. Okay, yan. Thank you so much sa inyong pong mga pagsunod sa ating pong paglatag ng ating pong cellphones yan sa harapan. At ngayon, okay, tapos na, wala na pong maglalagay.
Thank you so much po sa mga naglagay po ng cellphones diyan po sa harapan po natin. At ngayon, ito po ang ating point number 1. Okay, point number 1. Thank you so much po muli sa inyo po nga paglagay ng mga cellphones po ninyo. Wala pong kukuha niyan. Kung may magnakaw man yan, bahala sila ni Lord. Okay, point number 1 po natin. Sa pagpapakita ng ating pong verse 1, ang una po nating mapapansin at mababakot po sa umagang ito, ang mga taong sumusunod, ang pagpapala ay nagmumula po sa pagsunod. Kaya pag matapos po ako dito, lahat po ng cellphones na mayroon po dito, kung ilan yung battery ng inyong pong mga cellphones, ita-times 2 ko po yan. Mamaya pagtapos, kung 0% ang natira dyan, hindi wala tayong times 2. Okay? Sapagkat gusto kong i-point po sa ating point number 1, ang mga taong sumusunod ay pinagpapala. Amen? Okay, tingnan po natin. Ito pong ating pong verse number 1 ay sabi, ikaw daw ay pinagpalang tao pag hindi ka sumusunod sa masama. At tulad ng sabi ko, alam ko naman na alam niyo kung ano ang mga bagay na masama, na hindi maganda, at mga bagay na mabuti. Kung ang tao naman na sumusunod sa mabuti, yun yung mga taong pinagpapala ni Lord. Kaya kung titignan ho natin, ang pagpapala ay unang-una, sabi nga po sa atin, ang pinaka-number 1 na pinagpala, dapat dinideclare na natin sa ating mga sarili na tayo ay pinagpala once na tayo tumanggap sa ating Panginoon. At ang pagpapala ay nandiyan na, nakalatag na po yan sa atin. Nilatag na ni Lord yan. Kaya po ang pagpapala ay choice po natin yan. So, ayaw mag-next. Sapagkat sabi nga ko dito, sige pa, next na lang po kung ayaw mag-next. Ayan. So, the blessings is a result of our right choices. Sa Tagalog, ang pagpapala ay resulta ng ating pagpili ng tama. Amen? Okay, para mas ma-relate po natin, as mas maunawaan po natin, hindi na po ako maghahalimbawa ng kung sino mang tao kung sino man. Dito na lang ako sa Bible titingin ng pagpapakita na ang mga taong sumunod ay pinagpala ni Lord. Isa sa kilala natin mga tao sa Biblia, walang iba kundi ang mga Israelites. Diba, inutos sa kanila ni Yahweh, nilatagan sila ng instructions po ni Yahweh. Makita po nyo sa Exodus, sa Leviticus, Deuteronomy, sa Numbers, may mga parallel po yan na chapter, at isa sa napili kong chapter na pagpapakita na ang pagsunod nila ay ang kapalit po nun ay pagpapala ni Lord. Ito pong Deuteronomy chapter 30. Okay, kasi sabi diyan, yung choice mo, ito nilatag ko sa iyo ang lahat ng instruction, choice mo na kung ikaw ay susunod or anong pipiliin mo, ikaw ba ay susumpain or ikaw po ba ay makakaranas ng pagpapala kay Lord. So, ganun din po sa ating mga buhay. Choice mo yan. Kung gusto mong pagpalain o gusto mong sumpain ni Lord. Kaya, kung titignan pa natin ang mga sumunod po nitong chapter ay in short, ang summary po doon, pag sumunod ka, pagpapalain ka. Pag hindi ka sumunod, pag sumabak sa ibang mga Diyos-Diyosan o tumalikod ka sa akin, ay papabayaan kita. Yun yung sabi ni Yahweh sa kanila. Kaya naman, kung tayo man mga kabataan o mga kananayan o mga kapwa ko kabataan na nag-aaral po nitong salita po ni Lord, isa sa dapat po natin gawin ay ang hindi paglakad po sa masama at ang pagpili po sa tama. Amen? Kaya po, sabi nga dito, basahin po natin. As we deliberate about our choices to follow the path of righteousness, which leads to a life characterized by God's favor and God's blessings. Ayan po ang naranasan po ng mga Israelites. Yan po ang nilatag po sa kanila ni Lord. Okay, mga tao kong pinili, pag kayo ay sumunod sa mga nilatag kong instructions sa inyo, habang kayo ay naglalakbay, habang kayo ay makarating doon sa lupang pangako, mararanasan ninyo ang lubos na pagpapala. Okay, para mas ma-appreciate po natin kung sinasabi po sa inyo na naranasan nila or nailatag sa kanila ni Lord, ang pagpapala pag sila ay sumunod, tingnan po natin ang babang chapter ng
chapter 30, which is chapter 28. So sabi mo dyan, malinaw, if you, ayan, buo, fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands. So sa lahat, I give you today, the Lord your God will sit you high above all the nations on earth. All these blessings will come to you. And accompany you will, if you obey the Lord your God. So sa mga sumunod na verses po niyan, diyan na po inisa-isa ni Lord kung anong pagpapala ang kanila matatanggap pag sila po ay sumunod. Take note sila po ay tapos na po makalabas dito, makalabas po ng pagka-exile po nila. Which is yun po ang isa yung ashar, blessing po, yung pagkalabas po, pagkaligtas po sa kanila. At ngayon, ito pong pinag-uusapan natin, ito naman ang pagsunod ng pagpapala sa kanila. Kasi, kung mapapansin po ninyo, pag ikaw ay sumunod kay Lord, ang pagpapala ang susunod sa iyo. Ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Okay, tingnan po natin, verse 3. Ito po yung Tagalog niyan. And verse 3, ito nilatag na po, sinimula na po ni Yahweh ang paglatag ng mga pagpapatunay na ang mga taong sumusunod ay pagpapalain niya. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain, at maraming alagang hayop. Sige, ituloy pa po natin kasi sobrang pagpapala ho ang kanilang makakaptan pag sila po ay sumunod. Verse 5. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkain nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamali at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo, which is yan po yung Kanaan, na lahat ng mga nandoon ay talagang matataba, magaganda. Yung pagkasabi ng pagpapala ay wala na siyang gagawin. Kasi nga po, yung nandoon, at pati ang mga pananim, hindi naman sila ang nagtanim, pero sila rin po ang aani. So, susunod pa po niyan, meron pa po, verse 9 and 10 hanggang 11. So, basahin po natin. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya. Kung susundin ninyo, siya tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan. At matatakot sila sa inyo. Masasaganahin na kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupain ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak, ang mga hayop, papasaganahin ang ay ng inyong bukirin. So meron pang verse 12 and 13. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang sa halip kayo pa magpapautang sa ibang bansa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunan kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo. So, ano bang ibig sabihin po sa mahabang verses po na binasa po natin? Makikita ko natin ang pangako po ni Lord sa mga taong sumusunod po sa Kanya. Makikita ko natin sa umpapa, hindi naman literal na sa atin to sinabi, sa mga Israelites to sinabi, pero makikita natin kung sino ang Diyos na nangangako po dito. Which is, siya pa rin naman ang Diyos natin ngayon. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos po na nangako sa kanila nito ay ang Diyos pa rin natin hanggang sa ngayon? Amen. Kaya naman, hindi man literal na sa atin ito sinabi, ito ang makakapta natin pag sumunod tayo, pero si Lord pa rin naman ang magpapana sa atin once na sumunod po tayo sa Kanya. Hindi tayo lumakad sa mga masasamang bagay. Kasi kung ito ang pangako ni Lord sa mga taong susunod, may pangako rin naman siya sa mga taong hindi susunod.
at walang iba kundi ang sumpa. Sa mga sumusunod na tao, pagpapala. Sa mga taong hindi sumusunod, pagpapalo. O, titingnan po natin, kasi ito po ang sabi sa verse 14 sa mga taong hindi susunod. Basahin po ninyo. Huwag niyo lalabagin ang sabi ko sa inyo, huwag kayong lililis sa kanan o sa kaliwa, huwag kayong tatalikod kay Yahweh, maglilikod sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung di ko na kasi sobrang haba po itong sumusunod. Pero kung susundan po na ang verse 15 hanggang sa mga susunod, mga kapalit po yun, or mga kabaliktaran. Ito mga nilis ng napakaraming pagpapala, napakaraming pagpapalo rin naman ang mga sumunod po na verses po niyan. Kaya makikita ko natin mga kapwa ko kabataan, mga kapwa ko ho na nandito po ngayon na nagtitiwala, naniniwala po kay Lord, isang mensahe na nagpapaalala po sa atin ang pinagpalang buhay, ang masayang buhay. Sabi diyan, ano po ang ginagawa po dapat? Pakibasa po ninyo. To be successful in life, a person must avoid ungodly counsel. Mga kasamahan. Kaya nga ho, kung mapapansin po natin, verse 1 pa lang, ito na po ang sinabi. At kung makikita ho natin, ito rin ho ang siyang mga sinasabi ho ng anak po ni David na si Solomon. So, marirelate po kayo dito, kayo po ay nag-downwatch kasi ang pinag-aaralan po sa Proverbs ay ganito rin ho ang pinupunto doon. Sabi nga po doon sa chapter 1 verse 10 po ng Proverbs, ng Kawikaan, na sinulat po ni Solomon na anak po ni David, anak ko, pag may mga tao na mag-akit sa iyo na gumawa ng sama, ng mga bagay na hindi maganda, ng mga bagay na makasalanan, sabi diyan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Amen? Pag sinabi sa inyo, okay, huwag tayong magsimba, mag-ML lang tayo dito, huwag kang sumama. Okay? Pag sinabi, okay, huwag na tayong magsimba kasi mamamasyal muna tayo, huwag kang sumama. Practical na usapan lang. Amen? Saan kayo doon? Pag niyaya kayo, kahit may gawain, ay sumasama kayo or umiiwas sa kanila. Babae mga ninyo. Kaya nga ho, kung nais po natin, ito pong pagpapakita po sa atin ni David, ang mga taong pinagpapala, ay ganyan din ho ang iniwan ho ni Jesus sa kanya pong mga disciples. Kaya din kasi nilatagan ni Jesus din ang mga magandang halimbawa, ng mga instructions sa kanyang mga disciples. At naging conclusion ni Jesus, okay, mga disciple, alam nyo na ang mga sinasabi ko sa inyo mga instruction, pero ito ang hamon ko sa inyo. Sapagkat dapat kayo, hindi lang kayo nakaupo, kundi talagang nakikinig at sumusunod nito. Kasi pag ginawa mo yan, ang sabi diyan, ikaw ay higit na pinagpala. Okay, basahin po natin. He replied, blessed rather are those, sino daw? Sa Tagalog, nakikinig at tumutupad. Hindi lang pala sapat na nakikinig ka, kundi meron ding pagsunod, pagtupad ng mga pinag-aaralan mo natin. Kaya ho, maging dito ho sa ating pong, i-appreciate din po natin, ito pang magandang halimbawa, alam po ninyong lahat. Alam niyo naman po ang unang tao sa Biblia. Sino pa ang unang tao sa Biblia? Okay, nilatagan din po sila ni si Adan, ang kanyang asawang si Eve, ay nilatagan din po ni Yahweh ng instruction. Okay, alam po natin na lahat ng mga bagay na nandun na. Pagpapala ang nandoon po sa kanila. Lahat pwede niyong kainin, maliban sa isang bagay po na ito. Pero sa madalang salita ay hindi naman sila sumunod. At ano po ang nangyari sa kanila? Hindi tumupad sa instruction na inilatag sa kanila ni Yahweh. Bagamat pinagpala na sila doon, ano po ang nangyari po sa kanila kung napapansin po natin? Nawala ang spiritual na pagpapala po sa kanila. Naputol ang relasyon po nila sa Diyos, kaya nga po sila pinalabas sa garden po ng hardin, di ba? Yung Eden, na garden. Kaya kung makikita ko natin, totoo ang mga taong sumusunod, hindi lang sa nakikinig, oo, nakikinig, at dapat din tumutupad po nito. Kaya, anong ibig sabihin po sa atin na nandito ngayon?
dapat tayo ay nakikinig at tumutupad po nito. Amen? Kasi ganyan din sabi mo dito, maging sa pagtatapos nito pong aklat, yung halimbawa natin nasa unang aklat, bigyan pa natin ng pagpapatunay maging sa huling aklat. Makikita ko natin mula sa umpisa nito pong ating aklat at sa kahuli-hulihan, ganoon ang pinapangako. Sabi diyan, pinagpala, una, anong sabi diyan? Bumabasa ng aklat na ito. At ano pa? Nakikinig sa propesiya nito. At anong pangatlo? Tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na ito maganap. So makikita mo natin ang pagpapatunay na ang ating pong Biblia ay nangangako. Nasa harapan hanggang sa pagtatapos man ito pong ating Biblia, ang kanyang pangako ay pinagpala ang mga taong ito ang ginagawa at hindi ang masama ang kanya pong ginagawa. Titingnan pa po natin sa kung paano ang hamon po ni John sa mga kanya pong magbabasa. Ayaw po ulit mag-next. Sabi ni John sa chapter 13, verse 17. Okay, sige. Alam niyo na ang lahat ng mga ito. Okay, ito ang pangako na ibinibigay sa inyo. Ito ang mga aral, mga instructions na binibigay sa inyo. Pero, pinagpala kayo kung, ano daw po? Gagawin ninyo ito. Doon pa lang sa part na ikaw ay sumusunod doon sa utos ni Yahweh sa Exodus chapter 20, diba? Na kung saan nagsasabi doon sa verse 8, ang araw ng linggo ay ilaan mo para sa akin. Kung papansin nyo, yun ay command. Diba? Doon pa lang sa part na yun na nandito kayo ngayon, kaya sabi ko sa inyo nung una pa lang, lahat ng nandito na hindi napilitan at hindi sinundo, kagabi pa lang ay nagagalak na, na-excite na umatid ngayon, pagpalain kayo ni Lord. Amen? Kasi yan ang pangako ni Lord po sa atin. Kasi po, kung sige, ito na ang pinag-aaralan natin, matatapos na naman tayo sa pag-aaral ng pinagpala at nilalatag sa atin kung ano ang dapat po natin gawin, ano ang dapat natin gawin, pero kung hindi naman natin susundin, kung susuwayin pa rin natin, ito ang mangyayari po sa atin. Tulad po ng sabi doon sa Leviticus chapter 26 verse 21. Sige pa, ano lang pa next? Ayaw Okay, sabihin natin, alam na ninyo. Okay, ito na ang mga tinuturo sa atin. Ito na ang mga bagay na nilalatag sa atin para pagpalain tayo. Pero, kung patuloy tayong susuway at hindi makikinig sa akin, makapitong ibayo ang parusang igagawad ko sa inyo dahil sa inyong mga gagawing mga kasalanan. Diba? Kaya ang kung tayo man ay hindi nakikinig sa mga sinasabi, sa mga instruction po sa atin, huwag niyong asahan na tayo ay pagpapalain ni Lord. Amen? Pero ang pangako sa inyo ni Lord sa umagang ito at pinapaalala sa inyo ni Lord, ang sino man na hindi sumama, hindi makiisa, hindi maki-join doon sa mga taong lumalakad na hindi po maganda, mga gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Lord, ay kanyang pagpapalain. Pero kung ikaw ay nakikisama doon, isang aya pa lang sa'yo, na alam mo namang hindi maganda, huwag mong asahan na pagpapalain ka. Kasi nga po, isa rin po sa sinabi ni David, doon po sa Psalm 119, na ang isang tao, makikita mo siyang pagpapalain siya ni Lord pag siya ay merong malinis po na pamumuhay. So, kabaliktaran po ito, doon sa nilista niya sa ating pong chapter 1, mga taong gumagawa ng masama, hindi pagpapalain. At ito naman, ang mga taong may malinis ang pamumuhay, yun ang pagpapalain ni Lord. At isa diyan sa baba, sa po dito, sa isang mga tao na pinagpapala, ito yung ginagawa niya. Ang kautusan ni Yahweh ay sinusunod, sa diyan, araw-araw. Kaya kung mapapansin po natin, ang pagpapala, gipanes na lang po. Ang pagpapala is the happiness that comes from, alright? Saan po? Na relasyon po natin kay Lord. Nagpapakita tayo ng malinis na pumumuhay sa harapan po ni Lord. Sa harapan po ni Lord. Hindi po sa harapan po ng mga tao. Kaya kung makikita po natin, patuloy din pong
po sa atin, gagawa ka ng tama, gagawa ka ng mabuti, may tao man na nakakakita sa iyo or wala. Sapagkat, ang sabi po sa atin, ito pong blessing po na ito ay nagmumula ho sa ating pong pagpapakita ng maayos po na relasyon po kay Lord. Amen? Amen po ba tayo dyan? Kaya ho sana, kung ito po ang ating point number 1, na ang pagpapala pala ay dapat ang kaakibat nun ay ang pagsunod. Ito dapat din ang ating maging dalangin tulad po naging dalangin po ni David. So sabi ho ng dalangin po ni David, kasi alam niya naman ho, na siya'y tao lamang, at kung minsan ay meron din kahinaan at may pagkakataon na syempre hindi naman niya lahat masusunod ang lahat ng instruction, pero ito ang kanyang dalangin. Sabi niya, sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. O sana ganyan din po ang declaration po ng ating pong mga sarili sa umagang ito. Okay Lord, nilalatagan mo ako ng mga bagay na dapat kong gawin, mga bagay na hindi ko dapat gawin, pero Lord, tulungan mo ako, pangunahan mo ako, na sa gayon ang mga utos mo ay magawa ko. Ang mga sinasabi mo ay magawa ko. Amen? Kasi yan po ang sasabi niya, sapagkat ang pagsunod sa kanyang kautusan, dito natin makakamtan ang tunay na kaligayahan. Amen? At naniniwala naman po ako, lahat ng nandito ngayon ay ayaw niya po na hindi siya pagpapalain ni Lord. Lahat po ng nandito ay naniniwala po ako na ang nais ay ang maranasan ang pagpapala po ni Lord. Amen? Kaya ito po ang pinapagawa sa atin para ho tayo ay pagpalain ni Lord. And next, dito po mag-lead po sa ating itong verse po na ito, papunta po sa ating point number 2, na kung saan ang pagpapala come from delighting in the Word. O yung pagkakaroon ng kagalakan sa ating pong mga puso sa pagsunod sa kautusan po ni Lord. At kung titingnan po ninyo ito pong salitang delight dito po sa ating pong chapter 1, verse 2, ang kahulugan po nilang Hebrew word po nito ay hipis, no? Ang ibig sabihin ay to bend. To bend kay Lord. Ang kahulugan po nitong delight po na nandito po sa ating pong verse 2. Ito pong Hebrew word, ito pong delight na nakasulat po dito, na kung saan nagbibend sa yumuyuko sa harap ni Lord. Which is dito po sa atin, ito po yung pagpapakita na pag-delight po natin sa kanya pong mga salita. Kasi yan sabi sa verse 2, but whose the delight is in the law of the Lord, and who meditates on His word day and night. Meron po ba tayo yan? Day and night. Nag-meditate daw po tayo ito ng Biblia po natin, day and night. Pero siguro, marami sa atin dito ang mabagsak po dyan. Diba, minsan nga hindi natin nababasa ang ating pong Biblia sa loob ng isang araw. Mas nababasa natin ang mga notes ng mga tao na nasa messengers po natin, na mas nababasa pa natin ang mga posts, mga short posts ng mga kaibigan natin sa Facebook na parang ang sad boy, ang sad girl, nagpapatama sa mga crush nila. Diba, yun pa ang mas binabasa natin. Pero hindi ang Biblia po natin. Mas relate tayo doon sa iba yung binabasa kaysa dito sa ang salita ni Lord. Hindi tayo makarelate dito. Diba? Pero ito ang hanahamon sa atin ni Lord. Kaya po ba natin itong day and night nag-meditate po ng salita po ni Lord? Kasi sabi nga po dito, ang pagpapakita po nito sa atin dapat, those who properly respect God's word, ang pangako ulit, will enjoy spiritual prosperity and spiritual success. At lahat naman na nandito yan yung hangad. Kaya ang susi, para mapasa inyo yan, yung spiritual success na yan, at maging sabi ko sa inyo sa mga nung nauna, ang mga taong sumusunod ay ang mga material na bagay ang susunod sa kanila. Hindi ikaw ang maghahabol doon sa mga bagay na yun. Yung bagay na yun ang hahabol sa iyo. Amen? Okay, pagpakita ulit tayo ng magandang halimbawa, illustration po sa ating pong Biblia na nagpapatunay na ang mga tao o itong pagpapala ay nagsisimula sa
pag-delight mo, pagkakaroon mo kagalakan sa salita ng Diyos, pagbabasa mo dito, araw at gabi, ang buhay po ni Josue. Nung panahon na wala na ho, si Moises, patay na si Moises, chapter 34. Okay, siya na ngayon ang maglilid ng mga Israelites. At syempre, ay alam niya ang background ng mga kanyang kapwa Israelites na manitigas ang ulo, hindi sumusunod. Meron siyang pangamba ngayon sa kung paano niya ito pangunahan at sa kung paano niya ito hawakan itong mga taong ito. Pero ang isang encouragement sa kanya ni Lord, ito ang sabi ko, basahin ko rin yung verse 7 and 8. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mo mabuti ang buong kautusan ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasa doon at magtatagumpay ka sa kaman magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Paggulay-gulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasa doon. At sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Muli, hindi man ito sinasabi sa atin na literally, nitong verse po na ito, dahil kay Josue naman po ito, pero ang encouragement po sa atin, mga kapwa kabataan, ang tanong sa atin, ano po ba ang binabasa po natin? Ano po ba ang mini-meditate po natin sa araw at gabi? And tulad po ng ating, para ma-relate po tayo, mas relate po tayo na Facebook po ang ating mini-meditate. Hinahanap agad natin ito. Binubuksan agad pagkagising sa umaga at i-check kung may good morning ba ang date natin. Diba? At ganoon din sa gabi. Meditate ulit. Babe, good night. I love you. Diba? Pero sa Bible natin, hindi tayo nakaka-relate. Diba? Sa umaga pa lang, mag-iiwan na, maghahanap na kung meron bang instruction yung babe mo dito. Kain ka ng mabuti, huwag kang magpapagutom. Grabe. Mag-ingat ka sa buong araw. Diba? Yun yung mas relate po natin, mga kapakabataan. Pero hinahamon tayo ni Lord ngayon. Kung tayo man ay nagbibigay ng paglalaan sa mga bagay na hindi naman po makakabuti po sa atin, dapat mas pakibalik nga po doon. Ito. Okay na po. Dapat mas nilalaanan din po natin ang ating pong mga Biblia, which is yan ang salita ni Lord. At alam ko naman, hindi ito bago. Hindi ito first time na napakinggan po ninyo. Paulit-ulit po na binibigay sa atin. Magbasa tayo ng Biblia, araw at gabi. Amen? Sino pong first time makarinig na magbasa daw ng Biblia? Basta, Sunday school pa lang tayo, yan ang sinasabi pa, ulit-ulit. Amen? Pero hindi man natin kaya, ngayon simulan natin. Hindi pa naman huli ang lahat. Amen po ba mga kapwa kabataan? And kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, syempre ang mababasa mo ang mga salita ni Lord at ang mga pangako ni Lord, dagdag pang pagpapala sa iyo. Sapagkat sabi ng salita ni Lord, kung yung mga binabasa mo ay pinanghahawakan mo at naniniwala ka po doon, ikaw ay pinagpala. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Kung ikaw, wala ka ng mga pinanghahawakan salita ni Lord, huwag kang umasa. Masabihan mo dyan sa katabi mong natutulog, huwag kang umasa. Ay, wala kang pag binanong ka ng life verse mo, hindi mo nga alam. Di ba? Tanungin mo, try mo tanungin niya, tanungin mo kung anong life verse niya. Wala nga kahit isang verse eh. Di ba? Paano natin ito mamimili ng pangako ni Lord? Na ang kanya daw pagpapala ay kung tayo ay sumasampalataya na matutupad ang word niya para sa atin. Pero muli ay tayo dyan? Bullseye tayo dyan. Wala tayong ganyan. Pero muli hinahamon po tayo ni Lord sa umaga pong ito. Sapagkat mga kapwa kabataan, minsan pa sabi ni David sa chapter 112, praise the Lord, blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Sa kanya pong mga
kautusan. Ang mga taong gumagalang at may taus puso, yung may kagalakan sa puso, ay nangangako si Lord na ikaw ay bibigyan ng tunay na pagpapala and fulfillment sa buhay mo, sa buhay natin. Kung ikaw ay nagdi-delight sa kanyang mga salita. Ano pa dapat ang ginagawa? Ikaw din po ay syempre, iyong pinanghahawakan, pinaniniwalaan, itong katotohanan ng kanyang mga salita. And of course, inaalaw mo ang iyong binabasa na i-shape ang iyong mula sa iyong pag-iisip, sa iyong attitude, at sa mga gawa mo. Mga kapwa kabataan, ang mga verses po na ito, tulad ng sinabi ko sa inyo, nilalatag po sa atin kung ano ang mga dapat natin gawin at mga bagay na dapat po natin gawin. Amen? Pili lang kayo doon kung saan kayo. Doon sa mabuting gagawin o sa masamang gagawin. Doon sa pagsunod o hindi. Inasa sa iyo yun. Kaya ako, isa pa sa pangako po ni Lord, pinagpala ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Naniniwala ka doon at yun yung mga ginagawa mo. Kaya sa ating pong malapit na pagtatapos dito sa ating pong point number 2 ay nagsasabing delighting in the God's Word. Ano po ang nagagawa ko dito sa ating pong mga buhay? Pakibasa po ninyo. It's the spiritual nourishment and growth, enabling believers to thrive even in the challenging circumstances. Bagamat ang buhay ay alam po natin ay may talagang pinagdadaanan ng hindi maganda, pero kung ikaw ay may salita ni Lord na pinanghahawakan, kung ikaw ay may salita ni Lord na patuloy na nilalagay sa iyong puso at isipan, yun ay iyong mapagtatagumpayan. Sapagkat yan naman din po ang sabi po ni Lord, kung sino man ang nananatili sa Kanya, yun ang mga taong pagpapalain ng sagana. Yun po sabi niya doon sa John 15:5. Ako ang puno ng ubas at kayo mga sanga, at ang mga nananatili sa akin, at ako sa Kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. May isang pagpapatunay na pagkasabi po ni Lord, kung sino man ang mga believers na grounded na sa foundation po na tama, na kay Lord, dito sa kanyang mga salita, yun yung mga tao. Okay, sige, basahin lang po natin ito. 1, 2, 3, basa. Believers who stay grounded in God's truth and maintain their connection with Him find sustenance and strength for spiritual growth and mga pagpapala. Like a healthy, free flourishing, and bearing fruit, they experience the abundant life promised by Christ. So makikita ko natin at malinaw po na nilalatag po sa atin sa umaga pang ito mga kapwa ko kabataan. Kung ikaw ay sumusunod, ikaw ay nagdi-delight sa Kanya po, ang pagpapala ang susunod po sa iyo. Which is, hinalimbawa po tayo sa isang puno na nakatayo sa batisan. Ito po ang maglilid po sa atin, sa ating pong verse 3. Pakibasa. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and those leaves does not wither, whatever they do prosper. So, sa Tagalog po, para mas maunawaan po natin, maganda rin po pagkasabi sa Tagalog. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Di ba't napakaganda? Kasi nga po, bilang tao, yan naman po ang hangad po natin. Ayaw po natin ng failure. Di ba? Lahat ng gusto natin sa mga ginagawa natin ay tagumpay. Kaya, ang binibigay po sa atin, gusto po natin ito, ay sumunod ka at mag-delight ka sa kanya pong mga salita. Amen? Lahat po tayo ay gusto po natin yan. Yan din po ang parallel po na pagkasabi po doon sa Jeremiah 17 verse 8 and 7 and 8. Sabi diyan, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh
pagpapalain ang umaasa sa Kanya, katulad niya yung isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, at ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating man ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Higit, kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Diba napakaganda ng mga words na ginagamit po dito doon sa part na ikaw ay merong pagsunod doon sa verse 1 and pagsunod sa verse 2. Kung gagawin mo yon, ito ang mangyayari sa iyo. Ito ang pagsasalarawan ng isang taong grounded po sa salita po ni Lord. Kung ikaw ay meron pong totoong relasyon din sa Lord, may malinis na pamumuhay. Kasi kung mapapansin din po ninyo doon po sa mga awit 119, yan din po ang naging tanong po ni David. So kung may mga Biblia po kayo, pakibuksan po yung samahin po ako sa 119. Paano daw po makakapamuhay ng maayos, ng maganda ang tao? Okay, sabi doon sa 119 ng mga awit, mapalad ang taong malinis ang pamumuhay, kung sa niya ay sumusunod sa araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong puso naghahanap sa kanyang kalooban, at gawain niya ay matuwid, namumuhay silang ganap, ng kalooban ay doon sila lumalakad. Diba, napakaganda isang pagpapakita rin po sa atin itong muli ang pangako ng Lord. Kahit saan po sa part ng Biblia po natin, ganun po ang kanya pong ipinapangako. At isa sa hamon po natin, bilang mga tao ng, siyempre, ang inaasahan sa ating Lord, sumusunod, nagdidelight sa kanyang mga salita, doon ka makikita na ikaw ay pinagpala. At once na dineclare mo yun sa iyong sarili na ikaw po ay pinagpala, makikita po natin dito po sa ating verse 3, ang siyang pagpapaalala, blessings overflow to be shared. Kung ikaw ay pinagpala, dapat ikaw rin po ay isang pinagpala sa iba. Amen? Kung anumang pagpapala na meron ka, dapat sinishare mo yan sa iba. Yan ang panawagan po natin. Kung makikita mo ninyo, ang isa rin po sa napakagandang halimbawa po sa Biblia po natin, ang taong pinagpala ni Lord ay binigyan din po ng instruction ni Lord. Okay, pagpapalain kita, pero dapat maging pagpapala ka rin sa iba. Itong pag-uumapa o itong pagpapala, dapat mag-uumapaw din ito sa iba. Pag titignan mo natin, ito pong taong ito, kilala niyo rin yan, ang pagkatawag ni Lord kay Abraham, na lumisan siya sa lugar na nakasanayan niya, sa pamilya niya, iwan niya, at ang calling ni Lord ang sundin niya. Ito ang pangako ni Lord sa kanya, ang instruction din Lord sa kanya. Pararamin ko ang iyong mga anak at ako, gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At, sabi ni Lord, ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ngayon, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Yan ba ay pagpapala sa iyo or nag-aayang sa iyo ng mga hindi magandang bagay? Tara. Tara. Diba? Sino ba yan? Yan ba ay pagpapala sa iyo or isang taong nag-aaya na gumawa ng mga bagay na hindi naman maganda? Kaya sana, ang panawagan mo sa atin ay tayo ang mga kabataan din, oo, pinagpala at maging pagpapala rin sa iba. Sapagkat you are not just called to be blessed, but you are called to be a blessing. Amen? Maging ikaw rin mismo. Huwag mo nang tingnan yung katabi mo kung yan ba ay pagpapala or ano ba yan. Ikaw na mismo, tingnan mo yung sarili mo. Tanong mo sa sarili mo ngayong umaga, ako ba talaga ay pagpapala sa bahay, sa paaralan, sa trabaho, sa kapitbahay? O isa akong kabataan na namumuna pa sa mga bagay na hindi maganda?
Ako ang kapitbahay na nangunguna pa sa mga bagay na hindi naman kalugod-lugod. Kaya ngayon, sa ating pong pagtatapos, iniklaan ko lang yung aking pong conclusion sa umaga pong ito. Na sa gayon, ito pong ating verse 1, verse 2, and verse 3. Ito pong conclusion natin ay application na rin po natin sa ating pong mga buhay. Ano po ang ipapakita po natin? Pakibasa po natin. A blessed life is characterized by separation from the world, satisfaction in the Word, sustained in God. Separation from the world kasi hindi ka lumalakad sa kanilang mga maling ginagawa. Hindi ka kahit gayahin ka man, inaayawan mo sila. Kahit anumang mga bagay na pinapakita sa iyo, tara, samahan mo ako sa ganito. Kahit na-offeran ka man na maganda sa word, pero kung alam mo yan ay kakasama mo, huwag mong puntahan. Bagkos, ang gagawin mo, dapat dito ka sa word ni Lord. Mag-satisfy ka, kung kayo man ay dito sa ating verse, point number 2, ng application number 2 po natin, lahat naman yan ay relate tayo doon sa hindi maganda. Mas nakikisama tayo sa gawa ng mundo, sa kung ano ang mga bagay na hindi maganda kay Lord, nandoon pa rin tayo. Hindi tayo satisfied sa salita ni Lord. Diba? Sa paanong practical na usapan, mga kapakabataan. Sabi nila dito, mahal na mahal kita, pinili kita, love kita, kahit mong sabihin siya ng tao. Pero ikaw, na hindi ka satisfied sa kanyang mga salita, hinahanap mo pa rin sa ibang tao permissions. Hinahanap mo pa rin sino nagmamahal sa'yo. Hinahanap mo pa rin kung ano ang magpapasaya sa'yo ng mga material na bagay. Diba? Nalulungkot ka pag walang nagkakagusto sa'yo. Doon tayo relate. Hindi tayo satisfied sa sinasabi ni Lord sa atin. And ngayon, umpisahan po natin, tulad po ng sabi siya, hindi pa naman huli ang lahat. Kung yun yung maging naging buhay natin ng mga nakaraan, okay lang. Pakilapit kay Lord. Tulad ng naging dalangin David, Lord, tulungan mo ako na sumunod sa mga kautusan mo. At ngayon, sa umaga pong ito, ay bibigyan po kayo, lalaan po tayo ng oras na manalangin kay Lord. Maaari po ba tayong tumayo? At itong pagpapaalala sa atin, sabi ko po sa inyo, kayo na ang mag-check ng inyong pong mga sarili, mga kapakabataan. Kung saan po kayo doon. Kasi nga po, yung instructions ay nilatag na po sa atin sa kung paano ka pagpapalain, spiritual man or material man na bagay. Mga kabataan, kung ikaw man ang isang kabataan or nandito ngayon na minsan ay mas hinabol ang mga material na bagay, ang mundo, ngayon ay hayaan mo na ang mundo ang maghabol sa'yo. Hayaan mo na yung mga dating hinahabol po natin bilang mga kabataan na nakikisama sa gawa ng masama, nakikiayon sa gawa ng masama. Dalangin natin kay Lord, patawarin mo po ako. And Lord, tulungan niyo po ako. Lord, i-guide niyo po ako. And Lord, patawarin niyo po ako kung minsan ay hindi ako naging satisfied sa mga sinasabi mo. Lalo higit sa pagmamahal mo, Lord, hinahanap ko pati sa iba. Kung ikaw yon, muli mo buksan ang iyong puso na Lord, tulungan mo ako na maging satisfied sa mga sinasabi mo. Kasi alam niyo naman po ang sinasabi ni Lord, mahal na mahal ka ni Lord. Di mo na kailangan hanapin pa yun sa iba. And si Lord ang magsusustain sa iyo, kapwa kabataan. Tulad ng puno na nakatanim sa batisan, na kahit na dumaan man ang mga pagsubok sa buhay, yan pa rin ay mag-overflow.
At isang hamon sa atin ni Lord, check natin sa sarili natin. Ako ba ay isang kabataan, isang tao, na pag sinamahan ng kapwa kabataan, nililid ko sila para kay Lord sa magagandang bagay? O ikaw yung kabataan na mas naglilid pa, nag-aayak pa ng iba para sa mga hindi magandang bagay? Kaya tayo po muna ay umawit ng isa pong awitin bilang tanda rin ng ating pagpupuri sa Panginoon. And hayaan mo muna yung katabi mo ngayon, ikaw muna at si Lord sa mga sandaling ito. Ano man ang naging pabaon sa iyo sa mga salita na ituro po sa atin ngayon, sa mga verses na nabasa po natin ngayon, ano man ang magiging response po ng bawat isa, ibigay mo kay Lord. Hallelujah, Father God. Jesus, mangusap po kayo, Panginoon, sa bawat kabataan na dito ngayon. Lord, patuloy niyo pong ipaalala kung saan po kayo sa buhay mo. Mangusap po kayo, Lord. Hallelujah. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You worship love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing us liberation love. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great
ang siyang gagawan ng kapatawaran kung kami man po ay minsan ay hindi sumunod po sa inyo, minsan po ay tumalikod po sa inyo, at minsan ay nakisama po sa gawa po ng masama. Panginoon, patawarin niyo po kami. At humihingi po kami ng panibagong puso. Humihingi po kayo, Panginoon, ng panibagong pong pagkilala po sa inyo, Lord. Tulungan po kami, aming Ama. Lord, na hindi po talikuran ang inyong pong mga katuruan, Panginoon, ang inyong pong mga utos po sa amin, Lord. Patawarin niyo po kami kung minsan din po kami, aming Ama, na hindi po na-satisfied sa salita po ninyo. At hinanap po namin ninyo sa ibang tao, sa ibang bagay, at sa mga material po na bagay, Panginoon. Patawarin niyo po kami. And Lord, tulungan mo ang bawat isa. Bigyan mo ng kalakasan mo, Panginoon, na anumang mga bagay na hinabol po namin noon, Panginoon, nilakaran po namin noon, O Diyos. Tulungan mo kami na hindi na po namin malakaran pa ang mga bagay na mali, Panginoon. Bagkus masunod po sa kung ano po ang landasin na binibigay niyo po sa amin, aming Ama. Lord, inaamin po namin na kami po ay hindi po perfect, Lord, na tao at nagkakasala at sumusuway po sa inyo. That's why, Lord, salamat sa mga salita mo sa umaga pong ito. Basbasan niyo po ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na maitanim at maalala po namin ito, Panginoon, sa lahat po ng sitwasyon ng aming pong mga buhay. And Lord, help us, Lord, na pagbulay-bulayan ang mga salita mo araw at gabi, aming Ama. Kami man po ay nalulungkot, kami po ay masaya. May pangangailangan man o wala, Panginoon, kami magkakaroon, Panginoong Diyos, ng kagalakan sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa umaga pong ito, sa buhay po ni David na nagbigay, paalala po sa amin. Tunay, Lord, na ikaw ang Diyos ang siyang patuloy na magpapala po sa buhay ng bawat isa. And saan po pagkakaloob, pagdako po ng anong pagbibigay at pagbabalik ng pagpapasalamat po sa inyo, buksan niyo po ang aming mga puso na kami po ay bibigay ng hindi napipilitan lamang, kundi bukal sa aming puso at kalooban, Panginoon. Maraming salamat po. Sa inyo po namin ibinabalik ang aming pong pagpupuri, ang aming pong pagpapasalamat, ang aming pong pagsamba sa mga salita mo at sa pangalan mo. Amen. Amen. Tayo po ay lumako sa ating pong pagkakaroon. All my heart contains.
sing for you. Over oceans deep, I will follow. In shores of storm, and everywhere I'll be praised. In the sleeping and waters there, all my heart will taste. And sing as the glory of your presence now fills this place. In worship we will give you praise and praise. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory, glory, praise above praise. You buy the broken hearted and sing all my tears. My words are sending out thanksgiving. There is nothing in this world like you cannot do. I sing as the glory of your presence now fills this place. In worship we will give you praise and praise. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory, glory, praise above praise. You buy the broken hearted and sing all my tears. My words are sending out your speed. There is nothing in this world that you cannot do. I sing There is nothing in this world that you cannot do. I sing There is nothing in this world that you cannot do. I simply live. I simply live for Hello, sound check. Ayan. Muli po isang palakpak po sa Panginoon. And ngayon, okay, bago po tayo mag-pray, okay, lahat po ng cellphones na nandito ngayon ay pakikuha po ninyo. At tulad ng ating point number 1, ang sumusunod